yung Beatitudes. Ang ibig sabihin ng Beatitudes ay masaya o pinagpala. Ito yung mga espiritual na katangian ng mga ah, naroroon sa kaharian ni Kristo. Meron ditong sinabi na katangian ng pagpapakumbaba, katangian ng awa, at itong mga kalidad na to na pinagpapala ni Jesus ay kabaliktaran mismo ng mga values ng sanlibutan. This is paradoxical itself. Ito ay reversal ng mga values ng mundo. For example, ang mundo, pinapahalagahan nito ang self-sufficiency. Pinapahalagahan nito ang pride. Pero baliktad, si Jesus hindi ganon. Ang pinapahalagahan ni Jesus ay sila na kumikilala na walang-wala sila. Ang kinikilala ni Jesus na pinagpapala niya ay yung meron silang katangian ng espiritual na kahirapan. Ganon din, nire-recognize nila yung spiritual na kahinaan nila. Ang mundo ay gustong iwasan ang sakit at pagdurusa. Pero si Jesus, pinagpapala niya sila ng mga umiiyak. Sila ng mga nagkakaroon ng pagdurusa dahil sa kanilang mga kasalanan at dahil sa kanilang mga pagkabasag. Yun yung pagpapala kay Jesus. Hindi yung hindi nagdurusa, kundi nagdurusa dahil sa sarili nilang kasalanan. Ang sanlibutan, ito ay vinavalue niya yung paghihigante. Pero si Jesus, sino pinagpala? Sila na maawain. Ang sanlibutan, ang iniisip nila, sila ay matuwid. Pero si Jesus, ano yung pinagpapala niya? Sila na mga nakakakilala na sila ay hindi matuwid. Itong mga Beatitudes na ito ay parte ng intensive discipleship training ni Jesus sa mga disipulo niya. Talagang hiniwalay ni Jesus yung sarili niya mula dun sa crowd at umupo siya at diretso niyang kinausap yung mga alagad niya. Para ito sa mga alagad. Hindi ito para sa mga hindi mananampalataya. This is for those who are disciples of Christ. Kaya pinapakita nito na yung Beatitudes, ang target nito ay yung mga closest follower ni Christ. Hindi ito para sa general na crowd. Verse 1, seeing the crowds, he went up to the mountains, and when he sat down, his disciples came to him. Verse 1. Verse 2, Beatitudes na kagad yun. So sino kausap ni Jesus doon? Mga disipulo niya. Yung mga lumapit sa kanya na mga alagad niya. Tinutulungan tayo nito na maintindihan kung ano yung karakter at prioridad ng kaharian ng Diyos. Tinuturuan sila kung anong dapat ipangaral nila, anong dapat na ipamuhay nila. Actually, may isa pang Beatitudes sa Luke chapter 6, verse 12 to 20. Pagkatapos niyang piliin yung 12, marami pa yung mga disciples may 12 pa siyang pinili. Pagkatapos niyang piliin yung 12, inulit niya yung Beatitudes. So, para ito sa mga alagad niya. Pero ang focus natin ay yung pang-8 na Beatitude. Merong 8 Beatitude, nasa pinakadulo tayo. At yung pang-8 Beatitude, ang pinakamahaba at pinaka-elaborated doon sa 8. Pinagpala sila ng mga inuusig at sinisira ang puri dahil sa katwiran at dahil kay Kristo. At kapag nangyari to, ang mga Kristiyano ay dapat na magdiwang at magsaya dahil malaki ang gantimpala nila sa langit. Ito rin mismo ang naranasan ng mga propeta. Ito rin ang naranasan ng mga tapat na propeta sa kasaysayan. Pinapakita sa atin ng verse 12 na merong continuity sa Old Testament prophets at sa New Testament disciples. Kung ano yung naranasan sa lumang tipan ng mga propeta, yun yung mararanasan sa bagong tipan ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Ito ang pinakamahaba na Beatitude. Ito'y inulit at in-expand ng Panginoong Hesukristo para ipakita kung gaano kahalaga itong panguhuling Beatitude. Bakit? Kasi kailangan nilang ihanda yung sarili nila sa kakaharapin nilang paghihirap bilang alagad ni Jesus. Kailangan nila to. Kailangan nila ng pag-asa. Kailangan nila ng encouragement kapag kinaharap na nila itong sinasabi ni Jesus na pag-uusig. Kaya ito yung mensahe natin galing sa teksto na ang pagdurusa para sa Diyos at sa Ebanghelyo ay isang dahilan para magdiwang. Dahil may makalangit na gantimpala para sa mga nagtsatsaga. When we suffer harm for the sake of Jesus, for the sake of the gospel, there is a cause for rejoicing. For great is the reward that awaits for those who endure. Pero dito mismo sa tinuturo ng Panginoong Hesus, meron siyang sinasabi na kailangan nating hintayin.
or kailangan nating asahan na talagang darating? Ano yung darating sa isang alagad ni Jesus? Una, may darating na pagdurusa na may maling mga paratang. Pangalawa, may darating na kasiyahan dahil sa siguradong gantimpala. Dalawang totoong darating sa isang totoong alagad ni Jesus. Ano yung darating na yon? There will be oppression with false charges, and there will be gladness of future rewards. Ayan yung dalawang tinuturo ni Jesus na darating sa isang alagad. Pero pag sinabi natin na persecution, ano ba yung persecution? What is persecution? Meron tayong dalawang pwedeng isipin, consideration, kung ano ang ibig sabihin ng persecution. Una, ano yon? At pangalawa, bakit ginagawa yon? Ano yung persecution? Bakit ginagawa yung persecution? Now, gusto ko muna i-clarify kung ano yung hindi persecution. Hindi persecution kapag meron tayong naranasang pagdurusa dahil sa sarili nating mali. Hindi persecution yon. Kapag may ginawa tayong mali, may consequence yung ginawa nating mali, hindi persecution yon. Kapag meron tayong binaling batas, may binali tayong batas, pinarusahan tayo ng estado, hindi persecution agad iyon. Kapag merong dumanas tayo ng mga sakit, aksidente, hindi persecution yon. Yan ay mga ordinaryong mga kahirapan. O kaya naman, pag merong mga hindi pagkakasundo o kritisismo, hindi yon persecution kaagad. Some people suffer for doing evil, but that can be punishment, not persecution. Ngayon, ano ang persecution na sinasabi ni Jesus? Yung ginamit niyang salita dito is to pursue, to chase down, or to harass. Ibig sabihin, ang pag-uusig na binabanggit ni Jesucristo dito ay merong diwa ng pangiinsulto, merong diwa ng paninirang puri, merong diwa ng social exclusion, hinihiwalay ang sarili, pwede rin mga legal attacks. Totoo yun. Pwede rin physical na pananakit. At pwede rin kamatayan. Lahat ng ito ay pwede nating maituring na mga persecution. At bakit ito ginagawa? Mas importante ito. Bakit ginagawa ang persecution? Dahil ang isang tao ay namumuhay na may katapatan kay Jesus. Yun yung dahilan kung bakit inuusig. Dahil nagiging tapat kay Jesus. Ang key qualification ni Jesus para tawagin ang isang tagasunod na pinagpala ay kapag siya ay inuusig dahil ginagawa niya yung tama. Ginagawa niya yung tama at ayaw ng iba yun. Ayaw ng sanlibutan nun. Ayaw nila na ginagawa mo yung tama. Yan ang qualification ni Jesus. Sinabi niya, if you are persecuted for righteousness' sake. Pag sinabi nating righteousness, pag sinabi ni Matthew na righteousness, hindi lang ito isang personal virtue. Ito'y tungkol sa pagiging align sa kung ano yung value at kalooban ng Diyos sa kanyang kaharian. Pag sinabi natin na righteousness sa book ni Matthew, ito'y patungkol sa loyalty sa Diyos. Public loyalty sa harapan ng Diyos. Naalala niyo yung Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Magkatambal yung kingdom sa righteousness. Yung righteousness ay usapin ng pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Yung righteousness na yon ay kingdom-shaped. Ano yung ginagawa sa kaharian? Yun yung katwiran. Hindi ito katwiran na mabait lang. Hindi ito katwiran na marunong makisama. Hindi ito mabait na hindi nakikialam. Yung righteousness na yon ay kung ano yung inuutos at inaasahan sa mga kabilang sa kaharian. And what's more, yung righteousness sa verse 10 ay na-personify sa verse 11. Tignan nyo yung verse 10. Sinabi dun sa verse 10, blessed are those who are persecuted for what? Righteousness' sake. Tapos, sa verse 11, sinabi na, blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely. Ano na? For righteousness' sake? Hindi. Ano sinabi? On my account. Meron ng persona yung katwiran. Ang katwiran ay hindi lang ginagawa mo yung tama, kundi ginagawa mo kung ano yung sabi ni Jesus. Ang katwiran ay pagsunod kay Jesus. Ang katwiran ay pagiging alagad ni Jesus. Righteousness is personified in the Lord Jesus Christ.
pinapakita sa atin ito yung messianic authority niya. Na dito pa lang sa Beatitude, sinasabi na ang totoong katwiran ay Christ-centered. Ang totoong katwiran ay tungkol sa Kanya. Tungkol sa sinasabi niya. Yun yung usapin ng faithfulness. At ano daw mangyayari kapag sinunod mo si Jesus? Ano daw mangyayari kapag si Jesus ang sentro? There will be persecution. Ang katapatan kay Jesucristo ay madalas na nag-iimbita ng persekusyon at paninirang puri galing sa mundo. Faithfulness to Jesus Christ often invites false accusations and attacks from the world. Ito'y normative sa isang tapat na Kristyanismo. Ang totoong katwiran ay nag-iimbita ng galit, hindi ng palakpak. Ang tapat na Kristyanismo ay nag-iimbita ng galit, hindi ng palakpak. Kung ang isang mananampalataya ay magiging liwanag at asin sa sanlibutan, dalawa lang ang mangyayari. Magagalit sila sa iyo o papanig sila kay Kristo. They will be persecutors or they will be converted. Kaya kahit saan pumunta si Jesus, ganun lang yung reaksyon sa kanya. Anong reaksyon sa kanya? Uusigin siya o magiging disipulo niya? Walang nasa gitna. Walang nasa gitna. Dalawa lang yung tugon kay Jesus. Dalawa lang yung tugon sa mga propeta. Dalawa lang yung tugon sa mga apostol. At dalawa rin yung magiging tugon sa mga susunod kay Jesus. Ang uri ng Kristyanismo na katanggap-tanggap sa mundo ay isang Kristyanismo na napapaamo nila. Yung Kristyanismo na okay dito sa sanlibutan to ay isang Kristyanismo na tameable. Kayang paamuhin. Ang Kristyanismong gusto ng mundo ay isang Kristyanismo na hindi buong may katapatan sa Diyos. Dahil merong tensyon sa Kristiyanong isip at buhay at sa sanlibutang isip at buhay. Therefore, conflict is inevitable between faith and the world. Ang gagawin ng sanlibutan sa isang Kristiyano ay tutuksohin siyang maging makamundo. Tara, maging katulad ka namin. Ikaw, na nagpapakilalang Kristiyano, okay lang sabihin mo na Christian ka. Pero, tularan mo kami, gayahin mo kami, maging kamuka mo kami. Yan ang sasabihin ng sanlibutan. At ngayon, kapag ang isang Kristiyano ay nanindigan na hindi. Si Jesus ang susundin ko, hindi ang sanlibutan. Ang gagawin ng sanlibutan ay magagalit sila. Persecution will be the next move. Temptation and then persecution. Temptation first. Ayaw mong mag-disobey sa Diyos, ha? Ayaw mong tigilan ng pagiging faithful sa Diyos, ha? Now, i-persecute ka namin. Sa Pilgrim's Progress, merong isang, may part doon, yung tinatawag na Vanity Fair. Pumunta si Christian sa si Faithful. Dalawa pa lang sila noon. Pumunta sila doon sa Vanity Fair. At doon sa Vanity Fair, isang parang circus o parang perya, mas malaking perya. Daming binebenta, pinapakita noon yung kamunduhan. It represents the world in all its pleasures, pride, and ungodliness. At nung pagpasok nila yon, kasi kasama yun sa daan hindi sila pwedeng umiwas doon. Kailangan nilang daanan yung Vanity Fair. So dumaan si Christian sa si Faithful. At nung dumaan sila doon, tinempt sila ng tinempt na bumili ng kanilang mga binebenta. It represents sin, worldliness. At nung hindi na sila bumili at binenta, ang ginawa nila, pinersecute nila si Christian sa si Faithful. Sabi doon sa Pilgrim's Progress, quote, "They would not even look upon them. And when they called upon them to buy, they put their fingers in their ears and cried, 'Turn away mine eyes from beholding vanity.'" End quote. Yun yung ginawa ni Christian sa ni Faithful. At tinukso sila ng sanlibutan. Tinukso sila ng mga tao doon. Pero dahil itong dalawang pilgrim na ito ay iba ang pananamit sa kanila, iba ang pananalita sa kanila, at ayaw bumili ng mga pinapahalagahan nila, sila ay tinugunan ng may suspisyon
galit at persekusyon. At dito mismo sa Vanity Fair, namatay si Faithful. Dito siya pinatay. Bakit siya pinatay? Kasi tapat siya kay Kristo. Pinatay siya kasi tapat siya kay Kristo. Ayaw nila ng tapat kay Kristo. Pwede ka maging Christian, pero bumili ka. Pero sumang-ayon ka sa amin. Yan ang gagawin ng sanlibutan. Kaya mananampalataya, maging handa ka sa pag-atake at paninirang puri habang lumalakad ka ng may katapatan kay Kristo. Be prepared for the world's attacks and slanders as you embark in a faithful Christian discipleship to Christ. Hindi natin dapat isipin na mali at hindi normal na pinipersecute tayo. Ang isipin natin na mali at hindi normal ay kapag tuwang-tuwa yung mundo sa atin. Pag walang sinasabing mali tungkol sa pananampalataya mo, kapag walang umaatake sa pananampalataya mo, yan ang babala ni Jesus. Sabi ni Jesus sa Luke 6:26, "Woe to you when all people speak well of you, for so their fathers did to the false prophets." Luke 6:26. Kabaliktaran ng pagpapala nitong Matthew 5. Sabi sa Matthew 5, pinagpala ka kapag inaatake ka dahil kay Kristo. Sa Luke chapter 6, kawawa ka kapag alin? Kapag puro magaganda yung sinasabi sa'yo. Kawawa ka kapag puro magaganda yung sinasabi sa'yo. Kapag walang nagagalit dahil sa pananampalataya mo. Bakit anong sinabi? Kasi yun ay marka ng bulaang propeta. Lahat ng mga maling propeta, tuwang-tuwa yung mundo sa kanila. Masaya yung mundo sa mga maling propeta, false prophets. Luke 6:26. Kapag katulad tayo ng sanlibutan, yayakapin tayo ng sanlibutan. Kapag katulad tayo ng sanlibutan, gustong-gusto tayo ng sanlibutan. And Jesus has a word for us. Kapag hindi mo sinunod ang Diyos, habang bitbit mo ang pangalang Kristiyano, pero ayaw mong sumunod sa Diyos, alam mo mangyayari? Pakikinggan ka ng sanlibutan. Yayakapin ka ng sanlibutan. Papalakpakan ka ng sanlibutan. Tatawagin ka nilang matapang. Tatawagin ka nilang mabuti. You will have the world's support. Tatawagin ka nilang cool. Wow. Kristiyano, pero katulad namin. Yan ang maging reaksyon ng sanlibutan. Kapag namumuhay tayo sa hindi pagsunod, kakampihan tayo ng sanlibutan. Pero kapag pinili mo na maging tapat, bigla-bigla na lang magkakaroon ng pagkakaiba. Suddenly, things will be different. Suddenly, kung sino ang sumusunod sa Diyos, ang sasabihin ng sanlibutan, ikaw ang masama. Ikaw ang mali. Yan ang sabihin ng sanlibutan. Yan ang sinabi ng sanlibutan kay Jesus. Yan sinabi ng sanlibutan sa mga propeta, sa mga apostol. Kaya't Kristiyano, huwag mong itago yung liwanag mo. Huwag mong itago yung asin mo. Ang iyong katapatan kay Jesus ay mag-iimbita ng persekusyon, pero huwag kang bumigay. Ang sanlibutan na gustong-gusto ng kasalanan ay pipressure ka at kukumbinsihin ka. Ang pananampalataya mo, ang kasigasigan mo ay mali. Problema yan. Maging Kristiyano ka, pero medyo lang. Yun ang gusto ng sanlibutan. Maging Kristiyano ka, pwede bang medyo Kristiyano lang? Pag naging tapat ka ng buo sa Panginoon, ang sasabihin ng sanlibutan, medyo may problema tayo dyan. Magkakaproblema tayo dyan. Alam nyo, yun yung nangyari kay Elijah sa kay King Ahab sa 1 Kings chapter 18. Itong hari na si Ahab, isa sa mga pinaka-masasamang hari sa Israel, na dinala yung buo niyang kaharian sa pagsamba sa Diyos-Diyosan.
pagsamba kay Baal. Dinala niya yung buong Israel sa pagsamba kay Baal. Tapos, nung nagkita sila ni Propeta Elijah, alam niyo yung sabi ni Ahab kay Elijah? Ito yung sabi niya, "Is that you, O troubler of Israel?" Wow. Sino daw yung nanggugulo? Si Elijah. Ginugulo sila sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay lang siguro kay Ahab kung si Elijah, mag-preach siya pero medyo lang. Pwede bang, si Elijah isa yun sa pinakazelos eh. Pero sino ang nanggugulo? Yung tapat na propeta. 2 Corinthians, 2 Timothy chapter 3 verse 12. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Promise ito. Pangako ito. Kung meron tayong promise na pwedeng panghawakan, ito yon. Hindi tayo pinangakuan ng yaman, hindi tayo pinangakuan ng kalusugan, hindi tayo pinangakuan ng Panginoon dito sa mundong to at sa buhay na to ng mga pansamantalang pagpapala. Pero ang pinangako sa atin sa mundong ito ay pag-uusig. Gusto mong maging tapat, baka Diyos, ang pangako ng bagong tipan, uusigin ka. John 15 verse 19, sabi mismo nanggaling kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? If you belong to the world, it would love you as its own. Wow. Kung kabilang ka sa sanlibutan, yayakapin ka, mamahalin ka ng sanlibutan. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That's why the world hates you. Bakit daw galit ang mundo sa atin? Bakit galit yung mundo sa iyo? Dahil hindi ka taga-mundo. Hindi ka taga-sanlibutan. Ikaw na mananampalataya ay hindi taga rito. Kaya't pipilitin nila na panigan mo sila. Pipilitin ka ng sanlibutan na panigan mo sila. At kapag hindi mo ginawa yun, magagalit ang sanlibutan. At ang Panginoong Hesukristo ang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Kung meron man na karapat dapat tumanggap ng beatitudes, ang Panginoong Hesus yon. Ang karapat dapat sa natugatog ng lahat ng pagpapala ay siya. Bakit? Kasi siya lang naman ang walang kasalanan pero inusig. Lahat ng mga tapat na propeta at lahat ng tapat na apostol at lahat ng tapat na mananampalataya at disipulo ay may mga kasalanan. Meron din silang kasalanan. Hindi sila inusig dahil sa kasalanan nila, pero si Jesus lang ang kaisa-isa na walang kasalanan. Pero nung ginawa kay Jesus, pinagbintangan pa rin siya na may kasalanan. Kumuha sila ng mga gawa-gawang kwento para sabihin na siya ay nagkasala. Kahit harap-harapan ng sinabi ni Jesus sa kanila, sino sa inyo ang makapagbibigay ng kasalanan na ginawa ko? At walang nakapagsabi. Ang kaya nilang gawin sa Panginoong Hesukristo ay mambintang at gumawa ng kwento. Kailangan nilang kumuha ng mga bayarang testigo para sabihin na siya ay nagkasala. Si Jesus lang ang pinersecute, inusig, sinira ang puri. Pero para saan? Sa ating kaligtasan. Tiniis niya ang lahat ng paninirang puri. Tiniis niya ang lahat ng pagdurusa. Tiniis niya ang lahat ng pag-atake ng sanlibutang ito. Para saan? Para sa ating kaligtasan. Inusig siya ng mga kapitbahay niya. Inusig siya ng sarili niyang pamilya. Inusig siya ng sarili niyang bansa. Inusig siya ng sarili niyang mga religious leaders. Pero nagtuloy pa rin siya hanggang doon sa krus.
Ginawa pa rin ng Panginoong Hesukristo. Kaya't sundin natin ang ating Panginoon. Sundan natin yung yapak niya. Huwag nating itago yung pananampalataya natin. Huwag tayong matakot sa sasabihin ng sanlibutan. Maging tapat tayo sa bawat yugto ng pagiging isang alagad hanggang sa kamatayan natin. Let the world slander us. Let the enemy attack us. Let the world do their worst. But we will remain in our risen Lord. Yan ang gusto ni Jesus. Yan ang dahilan kung bakit niya sinama yung pang-8 beatitude. Para tayo ay patatagin, maging sa kabila ng ganitong mga pang-uusig. At kung ikaw ay taga-sanlibutan, kung nakikita mo ang sarili mo na ikaw ang humahatol sa mga tapat, pinagtatawanan mo yung kumakanta ng worship songs. Kung ikaw ang mismong umuusig sa mga totoong mananampalataya, hahatulan ka ng Diyos. Hahatulan ka ng Diyos. Nung inuusig ni Pablo yung iglesia, sinabi ni Jesus, anong sinabi ni Jesus? Saul, Saul, why are you persecuting me? Sino inuusig ni Pablo? Ni Saul? Si Hesukristo. Pero mayroong magandang balita. Merong grasya yung Diyos. Kasi maging sila na umuusig sa mga tapat, sila ay tinatawag niya na iwanan ang kanilang pang-uusig at manalig sa Kanya. Ang panawagan ni Jesus sa Ebanghelyo ay tigilan mo yung pang-uusig, sumama ka sa inuusig mo. Yun ang panawagan ni Jesus. Tara, sumama ka sa mga inuusig mo dati. Yan ang buhay ni Pablo. Yan ang testimonya ni Pablo. Yan yung sinabi sa Galatians chapter 2. He preached the gospel which he has persecuted before. Pinangaral ni Jesus itong beatitude sa verse 1 sa mga disciples, pero may nakikinig na mga hindi disipulo. Sabi sa chapter 7 verse 28. Kaya't kung hindi ka disipulo ngayon, hindi ka alagad ngayon, pinagtatawanan mo yung Kristiyano, hinahamak mo yung mga Kristiyano, nilalait mo yung mga Kristiyano, sinasabi mong bado yung mga Kristiyano, sinasabi mong masyado kayong tapat sa Diyos, ng mga Kristiyano, ikaw ang inaasahan ng Diyos at tinatawagan na magsisi sa iyong pag-atake sa Kristiyanong katapatan at binibigay niya yung kamay niya sa iyo ngayon na manalig ka sa Kanya. Pero hindi iniwan ni Jesus yung mga disipulo niya ng may pagdurusa. Binigyan niya mismo sila ng dahilan para magdiwang. Hindi niya lang sinabi, ito yung aasahan nyo, oppression with false charges. Sinabi niya rin na merong kasiyahan. There's gladness of future rewards. Dito sa verse 11 at verse 12, pinakita sa atin na yung beatitude, kaisa-isang beatitude to na merong expanded version. Hindi lang sinabi ni Jesus, blessed are those. Dinagdagan niya pa, rejoice and be glad. Hindi lang sinabi, pinagpala sila. Sinabi, magdiwang ka at magsaya ka. Dahil lang natural na reaksyon para sa pag-uusig sa kabila ng katapatan ay discouragement. Yun ang pwedeng unang maisip. Pwedeng maisip ng isang mananampalataya pagkadismaya, galit, depresyon. Pwedeng isipin ng isang mananampalataya, ano ba yan? Sumusunod na nga ako kay Jesus. Ganito pa yung nangyayari. Inuusig pa ako. Kami na yung gumagawa ng tama, nilalakaran namin yung daan ni Jesus, tapos kami pa sinasabihan ng mali. Sinasabi pa, hindi tama yung ginagawa namin. Pwedeng maisip yan ng isang mananampalataya na sa kanyang katapatan, bakit pang-uusig yung resulta? Bakit pang-uusig yung maging
outcome. Kaya dito, tumatawag si Jesus ng isang reaksyon na posible lang ayon sa pananampalataya. Isang reaksyon na hindi manggagaling sa natural nating kalagayan. Isang reaksyon na posible lang dahil sa milagro ng pananampalataya. Anong sabi ni Jesus? Pag inuusig ka, anong dapat gawin? Rejoice and be glad. Ano yun? Bakit ka masisiyahan? Inuusig ka na nga. Bakit kang ngingiti? Bakit ka magkakaroon ng kagalakan habang sinasabihan ka ng kung ano-anong masama? Bakit? Pero ito'y posible lang dahil sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi ito magagawa kung walang pananampalataya. Hindi ka magkakaroon ng kasiyahan sa kabila ng pag-uusig kung hindi dahil sa biyaya ng pananalig. Dahil yung mismong gantimpalang tinutukoy dito ay hindi mo makikita sa karnal na mata. Yung sinasabing dakilang gantimpala ay hindi material. Hindi yan material, hindi yan kapag in-endure mo yung persecution, magkaka-house and lot ka. Pag in-endure mo yung persecution, biglang may babagsak sa'yo na pera. Pag in-endure mo yung persecution, gaganda yung trabaho mo. Pag in-endure mo yung persecution, may magandang mangyari sa'yo. Hindi yun eh. Those are carnal things with carnal expectations. Pero yung sinasabi ng Panginoong Hesus dito ay isang uri ng gantimpala na makikita mo lang sa pananampalataya. Mahahawakan mo lang ito sa pamamagitan ng pananalig. Ito ay yung kasiyahan na natutuwa ang Diyos sa'yo. Nasasamahan ka ng Diyos. Ito ay ang ngiti ng Diyos. Dito haharap ni Jesus sa harapan ng isang tinutuligsang mananampalataya, ngiti ng mundo o ngiti ng Diyos. Mamili ka. Ngiti ng mundo o ngiti ng Diyos. Yan mismo ang sinasabi ni Jesus. Sinasabi ni Jesus, meron kang dahilan para magdiwang. Dahil kahit na ang buong mundo'y nakasimangot sa'yo, kahit na ang buong sanlibutan ay inaatake ka, kahit na ang buong sanlibutan ay laban sa'yo, kahit na ang lahat ay ayaw sa'yo, pero ang Diyos ay natutuwa sa iyong katapatan. Magdiwang ka. Meron kang dahilan para magdiwang, meron kang dahilan para magtuloy, pero meron kang dahilan para hindi bumigay, meron kang dahilan para masiyahan sa kabila ng lahat ng ito. Sinabi ni Athanasius contra mundum. Athanasius against the world. Kahit na lahat ay laban sa kanya dahil nanindigan siya sa Kristiyanong pananampalataya, okay lang. Okay lang. Basta masiyahan ng Diyos sa akin, okay lang. Kalooban ni Jesus para sa mga disipulo na gustuhin nila ang gantimpala ng ngiti ng langit kaysa sa gantimpala ng sanlibutan. Ang ngiti ng Diyos na nagbibigay lakas at tibay ng loob sa Kristiyanong katapatan sa kabila ng pagsimangot ng sanlibutan. The smile of God is a powerful encouragement to Christian faithfulness amidst the frown of this world. At yun ang ginawa sa aklat ng mga gawa. Nakita natin si Pablo, si Silas, kumakanta pa sa kulungan. Laban sa kanila ang buong Roman government, Roman Empire. Kung saan sila pumunta, tinutuligsa pa sila, pinapaalis pa sila. Nakailang paalis sa kanila. Punta sa kanila doon, pinipreach na yung gospel, may mga nasay, papaalisin sila. Punta sila doon, preach ng gospel, papaalisin sila. Palagi silang tinutuligsa. Tapos nung kinulong sila, kumanta pa sila ng himno. Nagdiwang pa sila. Bakit? Anong meron dito sa mga to? Kumakanta pa. Bakit? Kasi alam nilang naluluwalhati ang Diyos sa ginagawa nila.
Alam nila sa nakasimangot na mga Romanong imperyo, merong Diyos na kinakampihan sila. Merong Diyos na naliligayahan sa kanilang ginagawa. Si Pablo rin, nung sinulat niya yung Philippians, nasa kulungan siya. Pero ano yung Book of Philippians? Ito ang isa sa pinakamasayang sulat. Isa sa pinakamasayang letra. Alam nyo, labas kay Hesukristo, lahat ng pagsunod natin ay maruming basahan. Pero dahil kay Kristo, lahat ng pagsunod natin ngayon ay nagbibigay na ng kasiyahan sa Diyos. Meron ng pinagkaiba. Ang pagsunod ng mananampalataya sa Diyos ay hindi na maruming basahan. Ito na'y mabangong samyo sa kanyang harapan. At ito yung kasiyahan natin. Ang kasiyahan ng isang mananampalataya ay yung kasiyahan ng Diyos. Pag nakikita natin nakangiti yung Diyos, yun ang gusto natin. Yun ang kasiyahan natin. Yun ang motibo natin. Yun ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang ginagawa natin. Yun ang dahilan kung ba't tayo nagpapatuloy kahit sa kahirapan. Dahil naluluwalhati siya. Dahil nagagawa natin kung ano yung gusto niya. Kaya hayaan mo ang ngiti ng Diyos ang maging motibo mo sa Kristiyanong pagiging disipulo. At huwag ang pagtanggap ng sanlibutan. Let the smile of God be your motive in Christian discipleship and never the world's acceptance. Ito mismo yung sinasabi ni Jesus. Ini-encourage niya yung mga mananampalataya na magpatuloy sila sa katapatan sa kanilang pagiging alagad. Kapag tayo ay tinuon natin yung ating atensyon sa kagustuhan ng Diyos, inaalis natin yung mga paningin natin at mata natin sa isang mundo na pinipressure tayo na maging tapat sa Diyos. At nililinya natin yung sarili natin sa mga dahilan ng kanyang kaharian. At ito magbibigay sa atin ng katapangan, ng kumbiksyon, para manindigan sa ating mga prinsipyo na pang-Kristiyano. Maging kapag ang mundo ay hinahamak tayo at hinahamon tayo. Merong isang kwento dun sa Aesop's Fable tungkol sa isang matandang lalaki at meron siyang batang anak at meron silang kasamang donkey. Dun sa Aesop's Fable na yon, nakasakay yung matandang lalaki dun sa donkey, naglalakad yung bata. May nakasalubong sila na isang tao. Ang sinabi, kawawa naman yung bata, pinapalakad mo. Ang ginawa nung matanda, siya yung lumakad, pinasakay niya yung bata. At habang nagta-travel ulit sila, may nakasalubong na naman sila. Sabi naman nung sunod na nakasalubong nila, kawawa naman yung matanda. Pinapalakad mo. So, ang ginawa naman nila ngayon, sumakay sila pareho sa donkey. Yung matanda sa yung bata. Habang nag-travel ulit sila. Tapos may nakasalubong na naman sila. Ang sabi naman nung nakasalubong nila, kawawa naman yung donkey. Pareho kayong nakasakay dyan. So bumaba na naman yung matanda at bata. At ang ginawa nila, binuhat nila yung donkey. Sila pareho. Binuhat nila pareho yung donkey. Ang naglalakad sila ngayon sa isang tulay at nagpumiglas yung donkey at pare-pareho silang namatay. Nalunod sila. So dun sa isang fable na yon, gustong ituro doon na ang kagustuhan nating i-please yung sanlibutan ay hindi magwawakas ng maganda. Hindi ka dapat mabuhay bilang isang disipulo na ang gusto mong i-please ay ang sanlibutan. Meron lang tayong iisang aim sa ating Christian life. Ang Diyos. Ang ngiti niya. Ang kasiyahan niya. Ano ang sabi niya? Pleasing the world will end in sorrow, and our ultimate aim as Christians is to please God.
At sa ating katapatan kay Kristo, makakaharap tayo ng oposisyon. Pero ang ating gantimpala ay nasa oo ng Diyos at nasa approval ng Diyos. Bilang pagtatapos, kahit na insultuhin tayo, tanggihan tayo, saktan tayo dahil sa pamumuhay ng tapat, dahil kay Kristo, pinapaalalahanan tayo ng totoong gantimpala ay hindi nasa approval ng mundo, kung hindi dahil nasa approval ng Diyos. Kung paanong tiniis ni Jesus ang krus para sa ating kaligtasan, tiisin din natin ang lahat ng pagdurusa para sa kanyang kaluwalhatian. Tayo ay masaya kung masaya ang Diyos, kahit na laban sa atin ang buong mundo. Ang nagpapangiti sa atin ay ang ngiti niya. Ama namin, maraming salamat po dito sa teksto na binigay niyo sa amin. Kayo po magbigay sa amin, O Diyos, ng kalakasan para manaig sa mga tukso at panghikayat ng sanlibutan, maging ng pang-uusig, O Diyos. Inihiling po namin na bigyan niyo kami ng pananalig dahil hindi kami makakapagdiwang sa ganitong sitwasyon kung wala kaming pananalig. Kaya inihiling po namin ang pananalig, isang matang spiritual. Inihiling po namin ito, O Diyos, dahil sa ganang sarili lang namin, kami hindi pinagpala. Sa ganang sarili lang namin, hindi kami magdidiwang. Kaya bigyan mo kami, O Diyos, ng isang milagro. Milagrong masaya habang inuusig. Milagrong saya habang nahihirapan. Milagrong sinusunod si Jesus. Maging sa simangot ng sanlibutan. Ang ngiti mo ay maging ngiti namin, Ama. Sa pangalan ng aming pinagpalang Jesus. Amen.